Samantala, aabot naman po sa 500 pamilyang inilikas dahil sa hagupit ng bagyong Lando sa lalawigan ng Quezon. Sa Bontoc Mountain Province, tumaas po ang level ng tubig sa Chico River at mistulang waterfalls ang Kajog Rise Terraces dahil po yan sa ulang dala ng bagyong Lando. Yan at iba pang may init na balitang probinsya, hatid ni Sandra Aguinaldo. Ramdam ang hagupit ng bagyong Lando sa bayan ng Bontoc Mountain Province. Walang tigil ang ulan kaya tumaas ang level ng tubig sa Chico River. Hindi naman ito kritikal pero dahil sa mabilis na pagragasa ng tubig, wala munang nanghuli ng isda sa ilog. Mistulang waterfalls naman ang Kajog Rise Terraces nang mapuno ng tubig ang hagdang-hagdang palayan. Ilang bahay rin malapit doon ang nasira at ilang residente ang kinailangan lumikas. Walang panama sa lakas ng hangin dala ng bagyong Lando ang isang kainan sa Dagupan City sa Pangasinan. Dahil sa bagyong Lando, naka-red alert status ang Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office. 24 oras naman ang clearing operations ng CDRRMO sa lungsod. Kanya-kanya ng diskarte sa pagtulog ang mga pasaherong stranded sa Batangas Port dahil sa bagyong Lando. Dahil ng marami sa mahigit 6 na pasaherong stranded, wala na silang pera para sa pagkain lalo na kung magtatagal pa sila bago makabiyahe sa kani-kanilang destinasyon. Problemado rin ang mga tsoper ng delivery truck na isasakay sana sa Roro dahil baka raw mabulok ang kanilang mga kargamento. Suspendido pa rin kasi ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa malakas na hangin at pag-ulan. Kabilang sa mga nakanselang biyahe ay yung mga patungong Puerto Galera, Calapan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Pinadapa ng hangin at ulan na dala ng bagyong Lando ang maraming puno at poste ng kuryente sa lalawigan ng Quezon. Pinakanapuruhan ng mga bayan ng Real at Infanta. Aabot sa 500 pamilya ang inilikas dahil sa bagyo. Daan-daang pasahero rin ang stranded sa mga pantalan. Nanlulumo ang mga magsasaka sa Calabanga, Camarines Sur dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Lando sa kanilang mga pananim. Ang iba, sinimulan na ang paggapas para may maisalba pang palay. Tinatayang daan-daang ektarya ng palayan na malapit ng anihin ang nasira. Ilang puno rin ng saging ang nagtumbahan. Sa Zamboanga del Sur, ekta-ektaryang palayan din ang apektado ng pananalasa ng bagyong Lando sa bayan ng Labangan. Ayon sa Labangan Municipal Agriculture Office, tinatayang 5 ektarya ng palayan ang nasira. Malaking bahagi pa naman ito, pwede nang anihin sa susunod na buwan. Sandra Aguinaldo, GMA News.